Magandang araw po mga kababayan. Ang nakikita nyo sa ngayon ay ang drain valve ng washing machine. May nag-report kasi na hindi daw nagdi-drain ng washing machine. Tingnan po natin. Ang nakikita natin sa ngayon, nakikita nyo yung pipe. Sinilip ko muna sa pipe para masiguro natin na walang bara ang pipe. Tapos titingnan natin sa kanya mismo pinanggalingan ng pipe na ito para makita ninyo. Yan. Kasi pwede doon ang galing ang bara kung ang ating drain valve ay maayos pa naman. Ito po, tinanggal ko na. Nakita nyo may pumapatak na tubig. Ito yung sa ilalim ng washing machine. Nakikita nyo po yan, tatanggalin natin yan para makita ninyo. Yan. Maaring na andyan yung bara kasi sinilip natin ang pipe na yun, no? Galing doon. Tinanggal natin ang jubilee clip. Maaring dyan kasi yun ang bend. Kasi palagay ko itong drain valve natin gumagana pa naman. Nakita nyo po yung spring nya. Nakahatak pa ba? Tingnan natin. Ay sus, grabe kadiri. Pasintabi po sa kumakain mga kababayan. Pasensya na po. Para makita nyo lang ang actual. Kasi kung magkaroon kayo ng pagkakataon na ganitong problema, at least alam nyo kung saan agad titingnan. Tatanggalin ko yan para mawala yung bara, para mag-drain na ng maayos itong washing machine na ito. Ganito po ang nangyayari. Ayun. Babanggitin ko din bago tayo maggawa ng ganito, kailangan ang power nakapatay. Wala nang power yan, safe tayo dito. Ayun, tinanggal ko na. Galing po dyan kanina nakita nyo, tapos tinanggal ko na yan lahat. Yan. Nilinis ko na po yan mga kababayan para mamaya masubukan na. Ayun, grabe oh. Hindi ko alam kung ilang linggo na itong ginagamit o ilang buwan. Tapos mamaya ibabalik ko na yan para matesting natin. Yan. Yung kanina nakita yung yan, ibabalik ko na. Yung valve ang kaunanahan, yung may nakita yung may orange. Tapos itong hose ibabalik natin dito. Ito yung nagsusupply para magsara ang valve. Yan, may pressurized water ito kapag ang valve nito ay nabuksan. Papunta rito para magsara ang valve ng para magsara ang drain valve. Tapos pag natanggalan naman ng supply ito, babatakin naman ng spring para magbukas ang drain valve natin. So ganyan lang po yan diretsong lock na yan. Nakita nyo po yun, yung spring, nakita nyo, yun. Tapos para makita ninyo, subukan natin. Okay, electrolux. Yan, na normal na para makita natin ang valve nya. Tingnan nyo magsasara yan. Nakita nyo po yung maliit na hose na nakakunik dun sa orange na yon, nagkaroon na ng ng pressure, tubig na may pressure, kaya sinara. Kapag sinubukan natin i-off ito, babatakin yung pababa ng spring para naman lumabas ng tubig. During naman yun ng pagkatapos ng wash, pagkatapos ng rinse, o kaya spin. Yan, ito. Yan, kapag may pressure yan, napapasok, magsasara ang valve. Yan. Tingnan natin. Yung maliit na hose, nakikita nyo po yun. Yan. Galing dun sa kanya. Galing sa main supply yun yung valve na yan din ang magkukuman. Kapag kinuman natin na mag-spin, wash, orange, depende sa program niyan, magsasara yung valve, yung natin, yung drain valve. Okay, ngayon nakita nyo po gumagana na siya. Tapos ang titistingin natin dyan, nakita nyo may tubig. Kapag hininto natin yan, dapat ang tubig ay mawala. Ibig sabihin, hindi na barado at ang valve magbubukas. Kasi ang naging problema dito, barado lang. Ang valve naman kasi nakita natin nagpa-function. Push natin yan.
Ibig sabihin ang valve na yan ay magbubukas. Ayun, nakita nyo po. Sana nakita nyo yung spring binatak. Solve lang problema. Yung tubig bumaba na. Nag-drain siya ng maayos. Ang nakikita nyo sa ilalim ng washing machine na to, i-report natin yan para ito ay malinis, makatukan, kasi medyo matagal na to na open para mapinturahan. Yan. Kailangan natin subukan ulit. Kasi ito, kapag hindi ito nag-drain ng maayos o inabot na ang time niya na dapat tapos niya siya mag-drain, magkakaroon po ng error. At siyempre ang pinto, mananatiling lock yan. Mananatiling lock kasi nga may tubig pa, hindi yan mabubuksan. Interlock yan kumbaga. Ang function ng valve, ayos naman. Yan, lagyan natin ng nakita nyo po. Ayun, yun ang lalagyan ng sabon. Ayun, umangat ng tubig, tumataas na. Testingin natin bago natin iwanan ito. Kailangan sigurado tayong gumagana. Stop. I-focus natin yan. I-focus natin ang camera dito para makita ninyo. Yan, yung makita nyo sa ibabaw, mga live na yan, kaya careful lang tayo. Kasi yan, tingnan natin. Yan, ayun, bumababa na, di ba? Nakita nyo bumababa na yan. At ang tubig naman ay wala na. So, perfect na yan. Pwede na natin isara yan. Okay ng drainage natin. Kapag nagkaroon ulit ng problema, ganun pa rin ang gagawin natin. Drain valve, i-check. Tapos yung elbow na yan, i-check kung may barado. Kung may bara. So, i-close ko na yun. Close ko na, diba? Parang magic lang. Hinaplos ko lang, sarado na. Tapos ito naman, okay na yan. Lalagyan natin ng coverall para matesting na. Sabon, may effect pa. Nalaglag pa. Ayun, para masubukan. Tapos i-close na natin para naman tayo, lipat naman tayo sa ibang gagawin. Nakalak na siya, nag-agos ng tubig, maayos naman ang agos ng tubig. Ayun, sarado na po, isasara na natin. So, maraming salamat po mga kababayan sa inyong panonood. Pa-share naman po ng video na to. Sana po nagustuhan nyo. Sa simpleng video na ito, sana ang ating mga kababayan na baguhan pa lang ay may natutunan. Kasi magandang nanonood ng mga ganitong video kasi nga minsan may problema. Bago magbukas, alam na kung ano ang gagawin. Thank you po.